Ngayon ang tanong dito, ano bang magiging role ng mga Kristiyano during millennium? Sa unang pagpasok ng mga taon during millennium, magsisimula tayo mag-ministry sa ministry ng judiciary. Hahatulan natin ang mga bansa at mga fallen angels during first year of millennium. Kung babasahin natin ang Revelation chapter 20 verse 4, at nakakita ko ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. At sinabi rin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 2 to 3, hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Di ba ninyo alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? Gano pa kaya mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Ayon sa napag-aralan natin sa part 14a, kaagapay tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa paghatol sa sanlibutan. Posibleng tayo ang magbubukod ng mga tupa at kambing. Lahat ng ito ay ating napag-aralan na sa part 14a. At maliwanag na dito matutupad ang pagmana natin ng kaharian ng Diyos. Sabi ng Biblia, Romans 8:17, at yamang mga anak, tayo ay mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo ay nakipagtiis sa Kanya, tayo ay dadakilain ding kasama Niya. Maliwanag diyan ang pangakong yan ay matutupad sa millennial kingdom ng ating Panginoong Hesukristo rito sa lupa. Tayo ang tagapagmana ng mundong ito. Meaning, mamumuno tayo sa mundo kasama ni Kristo. Isa pang verse, 2 Timothy chapter 2 verse 12. Kung tayo man ay nagtiis ng hirap sa mundong ito, mag-ahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. So kung tayo maghahari kasama ni Kristo, meaning hindi lang sa judiciary tayo magmi-ministry, kundi sa executive branch of government. Ito'y naging malinaw sa parable ng ating Panginoong Jesus. Kung babasahin natin ang isa sa parable ni Jesus sa Lucas chapter 19, verse 11 to 27, dito pinapakita ang isa sa parable of God's kingdom. Di ko na po babasahin lahat ng verse, pero sa parable na ito, merong healthy competition regarding sa pagpapaunlad ng mga lunsod. Meaning may pagalingan talaga sa pagpapaunlad ng bawat lunsod. Katunayan, ito ang sinabi ng isang verse. Verse 19, magaling, sagot niya, mabuting alipin, naging tapat ka sa kakaunting pinagkatiwala sa iyo. Pamamahalain kita sa 10 lunsod. Malinaw na parable ni Jesus sa verse na ito ay connected sa millennial kingdom. Ang salitang alipin diyan ay spiritually tumutukoy sa mga hinirang sa millennial kingdom. Kasi nga, obvious diyan na ang pamamahala sa mga lunsod ay isang literal na bagay o pangyayari sa mga hinirang ng Diyos sa loob ng 1,000 taon. Malinaw na there is a healthy competition kung paano natin paunlarin ang isang lunsod by the ministry of stewardship and leadership. Mamumuno tayong kasama ni Kristo na may halong stewardship para paunlarin ang buong mundo. Dahil sa loob ng 1,000 taon, nais ni Kristo na tumaas ang antas ng sibilisasyon ng mundo patungo sa napakamodernong mundo. Yun ang dahilan kung bakit may Bema Judgment during Tribulation Age sa langit noong nakaraang 7 years. Yung corona natin will determine kung ano ang magiging ministry natin sa kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ngayon, basahin natin at unawain nating mabuti ang verse na ito. 1 Corinthians chapter 3 verse 13 to 15, may nagtayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Meron namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog man, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Hindi po yan final judgment dahil ang final judgment ay nauuwi sa pagpunta sa impyerno yung nahatulan. Naniniwala ako na ito ay Bema Judgment dahil ayon sa verse 15, kung iimbestigahan ninyo, ang sabi, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Maliwanag diyan na ang judgment na ito ay para sa mga ligtas na tao. It is a reward ceremony, not final judgment. Katunayan, ang konteksto sa mga verses na yan ay yung works natin sa gospel.
Dahil mula verse 1 hanggang verse 10, tinatalakay ni Pablo dito ay ang gospel o mabuting balita ng kaligtasan, kung paano ito itinatag. At ang verse 11 naman ay pinapakita na si Kristo ang pundasyong nailagay na bilang mabuting balita o gospel. Pagdating ng verse 12 hanggang verse 15, pinapakita dito kung paano tayo hahatulan sa Bema Judgment sa ating mga ginawa sa propagation ng gospel. Gaano ba tayo nakatulong sa propagation ng gospel? Kaya Bema Judgment ang tinatalakay diyan. Hahatulan tayo for reward, not condemnation. Remember, ang sabi ng Romans chapter 8 verse 1, there's no condemnation in Christ Jesus. Yung pagdarang sa apoy diyan ay paghatol sa atin ni Kristo sa ating mga gawa for reward purposes. Ayon sa napag-aralan natin sa part 12, ang Bema Judgment ay pag-reward sa mga mananampalataya na mangyayari sa 7 years of tribulation doon sa langit. Sa Bema Judgment, magkakaalaman kung anong ministry meron tayo sa kaharian ng langit or during Millennial Kingdom. Kaya malalaman sa Bema Judgment kung ano ang motibo mo sa iyong paggawa ng mabuti nung ikaw ay nandito pa sa lupa noong church age. At ayon sa verse 15, meron din palang mga Kristiyano na walang gantimpala. Kung babasahin ulit natin, ngunit kung masunog man, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya nga lang para siyang nagdaan sa apoy. Ang sabi diyan, ligtas nga pero walang reward. Meaning, magiging ordinaryo ka lang na immortal na tao during millennium. Para maging malinaw, atras tayo ng verse 12 na binasa natin kanina. Verse 12, may nagtayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Meron namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Sabi diyan, may gumamit daw ng pundasyon o works of the gospel. Ito ay ginto, yung level 1, pilak yung level 2, kahoy number 3, at yung damo yung number 4. Obviously, kung ito ay dadarang sa apoy, tanging ginto at pilak lang ang hindi masusunog. Ang mga elementong ito ay sumisimbolo kung gaano ba tayo nakatulong sa propagation ng gospel nung nasa church age pa tayo. Dito malalaman kung anong klaseng merong ranggo o korona tayo during Millennial Kingdom. Sa aking palagay, tayo ba ay magiging presidente ng bansa? Tayo ba ay magiging senador ng bansa? Tayo ba ay magiging gobernador ng probinsya? Tayo ba ay magiging congressman ng isang probinsya? Tayo ba ay magiging mayor, vice mayor o barangay captain o tanod o pulis o sundalo? Yan po ang ibig sabihin ng ating mga korona. Posible ang mga ranggo na ito ay magkakaalaman sa Bema Judgment. Kaya kaibigan, kung sa tingin mo nakakatulong ka sa propagation ng gospel, well, dito malalaman kung ginto ba, pilak ba, kahoy ba, o damo ang value ng iyong ministry.